Because the Father said, He has given to us the true bread, and the true bread is Jesus Christ. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Kainin mo ko. Tanggapin mo ko. Sapagkat ako lang ang pag-asa mo. Hindi po gobyerno ang pag-asa nyo. Hindi pagkain ang pag-asa nyo. Hindi ang income nyo ang pag-asa nyo. Hindi relihiyon ang pag-asa mo. Ang pag-asa mo, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At ang Amang nasa langit ang nagbigay sa atin ng tunay na tinapay na walang iba kundi ang ating Panginoon. The importance given by God and His Son to fathers. Basahin muna natin ang dalawang scripture reference sa Book of John, kung saan maraming mga bersikulo na binanggit ang Ama. Wala pong ibang hinirang na anak ng Diyos, kundi ang buktong na anak ng Diyos na si Jesucristo. Ang ibang mga religious leaders, yan man ay mga Pilipino o mga Amerikano, na nagsasabing sila yung mga hinirang, mali po yun. It's not true. Because there's only one begotten Son of the Father. And who is He? The Lord Jesus Christ. Ako po ay hindi hinirang. Ako po ay tinawag ng Panginoon upang ibalita sa lahat na isa lang ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Ayan ang Panginoong Jesucristo. Kaya, let's start reading John chapter 6. Starting in verse number 27. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo mismo. Ang Panginoon mismo nagsasalita. Ang sabi niya, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Ang sabi niya, which the Son of Man, sino po yung Son of Man? The Lord Jesus Christ. Shall give unto you, for him hath God the Father sealed. We are being told here in verse number 27 of John chapter 6 that we ought not to work hard for our own meat and income. Eka nga, di ba? And that is what's going on right now. We're working so hard to earn more money. We're working so hard to be able to give all, to be able to get all of the food that we can have. We're working so hard, di ba? Oo. To be able to have a good life. Pero look, nagkakaroon ngayon ng napakalaking sigalot sa Middle East. Tama ba? Nagbobombahan ngayon ng Israel saka ang Iran. At dahilan dyan, by next week, kung kayo ay may sasakyan, magpagasolina na kayo. Especially kung ang sasakyan nyo electric, magpagasolina na kayo. Bakit? Tataas po na hanggang 5 piso per liter ang gasolina. Why? Because only in the Middle East we find that there is actually oil. Di ba? And I would like you to know that Iran has more oil than Saudi Arabia. To let you know that now. At sasabihin ko sa inyo, gigibain ng husto ng Israel ang Iran. Na hindi na maaaring makagalaw yan. And while they're doing that, magtataas ang lahat ng bilihin. Alright, I'm telling it to you now. Hindi kasama sa preaching ko to, pero I'm telling it to you now upang ihanda ang mga sarili nyo. Pag tumaas ang gasolina, ngayon, magkano ang exchange rate ng dolyar? Nag-27 pesos na. Ano ba? 57.
Nag-57 pesos na ang exchange rate ng dolyar. Tuwan-tuwa ang mga OFW. Pero, malungkot ang mga importers. Bakit? Sapagkat tataas ang construction materials, tataas ang lahat ng mga imported goods, at nais kong sabihin sa inyo, the Philippines is more of an importer than an exporter. Tandaan niyo yan, Oo. Ang Pilipinas po ay mas importer yan. Halos lahat po ng ating mga ginagamit, imported po yan. Sapagkat ang mga Pilipino, mahilig sa imported. Di ba? Mga neo-colonial ho tayo eh. Mahilig tayo sa mga branded. Kung hindi man yung mga tunay na branded na imported, doon kayo bumibili sa Green Hills. Mga peke ho lahat yun. Dahil mura, di ba? Ganun tayo eh. Hindi tayo mga Pilipino kahit tayo mga Pilipino. And let's be careful with that. Ngayon, sabihin ko na, tangkilikin na po natin ang Filipino products. Dapat, bakit? Hindi po imported yan. Amen po ba? Ngayon, mag-i-import na naman ng bigas ang Pangulo ng Pilipinas. Do you know why he would import rice? Because number one, his father imported rice. What is the reason? Para bumaba ang kilo ng bigas. Anong gagawin nila? Ibabaksak nila ang presyo ng bigas sa imported rice. Pagdating dito niyan, maaaring hindi bigyan ng tariff yan. Di ba? Kaya ako, I'm against the rice tarification law. Hindi nakakatulong sa ating mga local farmers yan. If you know that. Hindi ko alam kung alam nyo ang rice tarification law. Di ba? It does not actually help our local farmers. Okay. So, kapag nang import ng rice ang gobyerno at tanggalin ng tariff, magmumura ang bigas. Babaksak din ang bigas ng local producers. Kaya magkakaroon ng 20 pesos a kilo. But that is only expedient. Hindi po yan permanent. It's more of a political ploy than anything else. Di ba? Yan. So I want to prepare you right now to what? To adjust your belt. Adjust your belt. Wag na muna kayong bibili ng gusto nyong bilhin. Ang bilhin nyo, yung kailangan nyong bilhin. Amen po ba? Okay. Ano ang hindi nyo kailangan? Kayo mga babae? Lipstick, makeup. Hindi makakatulong sa inyo yan. Hindi nakakadagdag sa kalusugan nyo yan. Tama ba ako, mali? Huwag muna kayong bumili. Huwag muna kayong magpakulay ng buhok. Natural lang ang gamitin ninyo. Hindi po ba? Ang hirap sa inyo. Pag hindi kayo nag-lipstick, parang kulang yung bibig ninyo. Huwag muna yung mga hindi kailangan. Ang kailangan natin, ang bilhin natin. To what? To, wika nga sa English, to cushion the impact of high-priced goods. Ayan mula sa pulpit na ito, nagbigay na ako ng warning sa inyo. And you should take note of that. Okay, so, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, let us not labor to become rich. Let us not labor to have all of the things we want. Ang sabi. But ang sabi dito, labor for the things that give eternal life or everlasting life. And the only way for that is for everyone to know Christ to be His Savior, because that is the only thing that people need today to have everlasting life. Naunawaan niyo ba? Ang everlasting life po, pagkatapos ng buhay na ito. Ang ating earthly life, dito sa buhay na ito. Now, ito ang tanong ko sa inyo, ano ba mas mahalaga? Earthly life o everlasting life? Kayo na mamili kung ano mas mahalaga sa inyo. Kung mas mahalaga sa inyo ang earthly life, huwag kayo makinig sa akin.
Kung mas mahalaga sa inyo everlasting life, makinig kayo sa akin. Sasabihin ko sa inyo. Okay. Kinakay nyo. Sino nagsabi niyan? The God the Father. In verse number 32. Makita, gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano binanggit ng Son of Man ang Ama na nasa langit. Ang sabi, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you what? The true bread from heaven. And what is the true bread? Verse number 33, for the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. What is the true bread? The Lord Jesus Christ. He is the bread of life. Naunawaan nyo? Ngayon, in verse number 37, nakalagay, all that the Father giveth me shall come to me. Lahat na binigay sa akin ng aking Ama ay lalapit sa akin. O, ang tanong ganito, pag kayo ay binigay ng Ama, lalapit kayo sa Panginoong Jesucristo. Oo. Alright. Dahil lang sa kayo nandirito ngayon, and you're listening to me, it means that the Father is telling you, you come to my Son. Yan ang sinasabi niya. Okay. Now, in verse number 44, no man can come to me except the Father which has sent me draw him. So, nakikita niyo ang kahalagan. The importance of God the Father in what? In drawing men to Jesus Christ. Oo. Now, you were not invited here by accident. You were invited here with the intention for you to know Christ to be your Savior. Nonoan nyo ba? And it is the Father that what? That draws you to the Lord Jesus Christ. Tandaan po nyo yan. Oh. In verse number 45, it is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned of the Father. Oh, today you are learning of the Father. In verse number 46, not that any man hath seen the Father, save he which of God, he hath seen the Father. Ibig sabihin nito, if you have known Christ to be your Savior, you have seen the Father. All right. Verse number 57. Kayong mga member dito, i-underline nyo yan. Oo. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Because the Father said, he has given to us the true bread, and the true bread is Jesus Christ. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Kainin mo ko. Amen ba? Tanggapin mo ko. Sapagkat ako lang ang pag-asa mo. Amen po ba? Oo. Hindi po gobyerno ang pag-asa nyo. Hindi pagkain ang pag-asa nyo. Hindi ang income nyo ang pag-asa nyo. Hindi relihiyon ang pag-asa mo. Ang pag-asa mo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang Amang nasa langit ang nagbigay sa atin ng tunay na tinapay na walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay, now, in verse number 65, pinapakita ko sa inyo kung gaano karaming verses ang ginamit sa John chapter 6 pag pinag-uusapan ng Ama nasa langit. And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. You cannot come to Christ unless the Father would lead you to Christ. Ang dahilan and the reason why you can listen to as many preaching here and you are still there not making a decision to come to Christ. Do you know why? Because you are not led by the Father. Oh. Now,
The fact that you were invited here, God the Father is telling you, you know Jesus Christ now. All right? Do you know the Lord Jesus Christ now? Puntaan natin ang John chapter 10. Makikita po naman natin dito ang maraming mga verses na tinutukoy din. Tinutukoy din ayon sa ating amang nasa langit. In verse number 17 of John chapter 10, pinag-uusapan dito that Jesus Christ is the good shepherd, di ba? Yan ang pinag-uusapan dyan. Oo. The topic in John chapter 10 is Christ being the good shepherd. Oo. Ngayon, ano ang sabi sa verse 17? Basahin muna natin ang verse number 14. Ano ang sabi ng Panginoon? Jesucristo, ha? I am the good shepherd. Sa wikang Tagalog, ako ang mabuting pastol. And know my sheep, and am known of mine. Kilala ko ang tupa ko, at kilala ako ng aking tupa. Now look, kung ang kilala mo lang ang relihiyon, hindi ka tupa ng Diyos. Tupa ka ng relihiyon. You are not a sheep of Jesus Christ. Kaya ngayon pong umaga, as you listen to me, baguhin nyo na yung pananaw nyo. Amen ba? Gawin nyo na ang sarili nyo. Gusto ko maging tupa ng Panginoon. Ayoko maging tupa ng relihiyon. Na sumusunod ako sa relihiyon. Sumusunod ako sa mga lider ng relihiyon. Oho. Ngayon, ay susunod na ako sa aking Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. Tingnan nyo, in verse 15. As the Father knoweth me, even so know I the Father. Kita nyo, kung paano binanggit uli ng Panginoong Jesucristo ang Ama. Look, alam nyo kung bakit ang tawag sa Panginoon ay Son of God? Sapagkat meron siyang Ama. Hello? Naunawaan nyo? Hindi pwedeng tawagin si Kristong anak ng Diyos kung siya ay walang amang nasa langit. Oo, yun ang sinasabi dito. Ayan. Ano pa nakalagay dito? And I laid down my life for the sheep. Binibigay ko ang buhay ko sa aking mga tupa. Kaya mga kaibigan, kung kinikilala mo ang sarili mo, na tupa ng Diyos, gusto kong sabihin sa iyo na ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang buhay niya para sa iyo. Alright. Ngayon, in verse number 17. Therefore, that my Father loved me, because I laid down my life that I might take it again. In verse number 18. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. Ibig sabihin, nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi siya pinilit ng mga Romano at ng mga Hudyo. Di ba? Naibigay ang kanyang sarili. He laid down His life. Binigay niya ang kanyang sarili at siya rin ang makapagbabangon ng kanyang sarili. Naunawaan niyo? I laid down my life and I have the power to take it again. Ito ang utos na kanyang tinanggap. Kanino? Sa kanyang Ama. Ganon ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. So anong gusto nyo? Kayo ay nasa kapangyarihan ng simbahan nyo? Kayo nasa kapangyarihan ng relihiyon nyo? O kayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo? Tama ho ba ako? Ayan. Okay. Now, also in verse number 29, basahin natin yung verse 27. Ang sabi, my sheep hear my voice. Pinapakinggan ng tupa ko ang aking tinig. And I know them.
nakikilala ko sila. And they follow me. At sila'y sumusunod sa akin. O, ito ang tanong. O, nakakita kayo ng mga tao, na ang kanilang sinasamba, ang relihiyon. Ang kanilang sinasamba, yung mga imahen. Tanong, sila ba'y sumusunod sa Panginoong Jesucristo? Aba, sasabihin ko sa inyo, yung mga sumasamba sa mga imahen, yung gumagamit ng rosaryo araw-araw, ay mga lasenggo. Tama. Mga babaero. Mga sugarol. Oo. Habang sa kaliwang kamay, hawak-hawak ang rosaryo. Sa kanang kamay, hawak-hawak ang blackjack. Di ba? Pero kung tayo ay nasa kapangyarihan ng Panginoon natin, binabago niya tayo. Tinatanggal niya ang bisyo ng ating mga buhay sapagkat hindi natin kailangan ng bisyo. Amen po ba? Ang kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Oo. Ang sabi nila, masarap magkaroon ng bisyo. Ba, hindi ko alam kung bakit masarap ang alak sa inyo. Ako hindi ko nasarapan dyan. Tama? Hindi ko alam kung ba't masarap sa inyo ang sigarilyo. Hindi ako nasarapan dyan. Hindi ko alam kung masarap sa inyo ang sugal. Samantalang palagi kayong talo. Tama? Hindi ko alam kung mas masarap sa inyo ang nightclub. Hindi pa ako nakapasok dyan. Oo. Di ba? Bakit po? Sapagkat ako'y nagpapasalamat, isang araw sa buhay ko, nang tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay na pinadala ng Ama, ay binago niya ang buhay ko. Binago niya ang pananaw ko. Binago niya ang direksyon ko. Binago niya ang prinsipyo ko. Nakuha niyo ba? Binago niya ang kinabukasan ko. Oo. Yung mga nasa ilalim ng relihiyon, walang kinabukasan yun. Nakuha niyo ba? Bakit? Kasi wala kang katiyakan Oo. Sabihin mo sa akin, may relihiyon ako. Sumasamba ako. Nagsisimba ako. Hindi yun po ang tanong Ang tanong ganito. Kapag namatay ka, saan ang punta mo? Ano ang sagot mo? Hindi ko alam. Anong binigay na relihiyon sa'yo? Di wala. Tama ba? Anong binigay ng simbahan sa'yo? Di wala. Hindi ka nagkaroon ng katiyakan. Subalit, pag lumapit ka sa Panginoong Jesucristo, when you come to Jesus Christ, anong sabi niya? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and what? And I give unto them eternal life. Tiya. Amen ba? And I give unto them eternal life. Nakikinig kayo sa akin, di ba? Hindi lang kayo dapat makinig. Hindi lang dapat paringgan ninyo. Kinakailangan makinig kayo. Pag kayo nakinig, susunod ka. Ang hirap sa inyo, nakaharap ka sa akin, nangatunganga ka sa harapan ko, ang naaalala mo, yung text mo sa cellphone mo. Tama ba? Ang naaalala mo yung problema mo sa bahay mo. Hindi. Ang alalahanin mo ngayon, yung problema ng buhay mo. Na ano? Na wala kang katiyakan. Pag namatay ka, papunta ka ng langit. Sapagkat kung wala kang katiyakan, papunta ka ng langit, sasabihin ko sa iyo, sigurado, papunta ka ng impyerno. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo. Kahit linggo-linggo, makinig ka sa akin. Kapag hindi ka mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, wala ring kwenta ang pakikinig nyo sa akin. Naunawaan niyo ba? Yan, tinagalo ko na. Malinaw na yan sa inyo, di ba? Oo. Okay. Ngayon, ito niyo Ano ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo? In verse number 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Can you imagine the surety, di ba, of knowing Christ?
ang kasiguruhan ng pagkakilala kay Kristo. Di ba? May kasiguruhan eh. O, Lot, tingnan nyo may kasiguruhan ba kinikita mo pera? May kasiguruhan ba? Hello? May kasiguruhan? Kumikita ka ng pera, may kasiguruhan ba? Aba, sasabihin ko sa inyo, si Berly Boreros, maraming pera yan eh. Si Wilson Tam, marami rin pera yan. Ang tatanungin ko sila, may kasiguruhan ba yung pera nyo? Wala eh. Bakit? Magagasta mo din yan eh. Tama ba? Kung di mo yan gagastahin, mawawala sa'yo yan eh. Hindi mo ba? Wala pong katiyakan ang binibigay ng mundong ito. Yan ang sinasabi ko sa inyong lahat. Bibigyan ko na yan ng punto dito. Tututukan ko na. Mga Tagalog ko matindi, no ba? Tututukan ko na ito. Walang kasiguruhan, walang katiyakan yung tinatago mo dyan. Yung bang gintong singsing mo na may daya mo, may katiyakan ba yan? Meron ba? Yung alak, may katiyakan ba yan? Meron. Merong katiyakan. Ang katiyakan niyan, magkakaroon ka ng cirrhosis of the liver. Yan ang katiyakan ng alak. Sisirain ang atay mo. Tama? May katiyakan ba ang sigarilyo? Meron. Anong katiyakan? Sisirain. Anong tawag to? Ang baga mo. Di ba? Tingnan niyo maigi ito. Tinatagalog ko na para maunawaan ninyong lahat, mga kaibigan. Ang katiyakan natin na pagkatapos ng buhay na ito ay binibigay lamang ng Panginoong Jesucristo. In this world, especially kayo mga estudyante, in this world, the only surety that the world is giving to us is recognizing what you have achieved. Tama mali? Kaya marami ngayong recognition. Makikita nyo araw-araw, the recognition of this and that. Pag malapit ng gumraduate, honoring those that have honors, things like this. Bibigyan ka ng plaque. Ako, ayaw ko nga ng plaque. Ang dami-dami ko ng plaque na natanggap. Hindi ko na alam. Gusto ko lalagay yung iba eh. Now, kung lahat ng mga plaque na yan na tinanggap ko, pera yan, malaking pera na yun. Anong gagawin ko dyan? Lalagay ko lang sa wall ko. Di ba? Pagkatapos, pag namatay ako, isasama ko ba yung plaque sa libingan ko? Pag sinama ko yung plaque, mahal yung libingan ko, lalaki yan. The earth only recognizes and honor what your achievements are. But the earth does not give you, the world would never give you the guarantee that if you die today, you have everlasting life. Only Jesus Christ gives that guarantee. Naunawa niya? Only Jesus Christ gives that guarantee. You see that? You say you're intelligent. If you're intelligent, samahan mo riyan ng spiritual intelligence para makita mo yung sarili mo. Am I right? Pagka minsan, ginagamitan mo lang ng secular intelligence. Meron din ako niyan eh. Naunawaan niyo ba? All of us have secular intelligence, but not everyone has spiritual intelligence. Only those that know Jesus Christ. Sabihin mo, kilala ko naman si Kristo eh. Okay. Tanong, kilala mo si Marcos? Kilala ka ba niya? Hindi. Tama mo ba ako? Ako, pag sinabi kong kilala ko si Marcos, kilala niya ako eh. Naunawaan niyo ba ako? Kilala niya ako eh. Ikaw, sabihin mong kilala mo si Marcos, hindi ka naman niya kilala. Anong ibig sabihin nun? Kaya sinabi sa Bible na to, my sheep
know my voice, and what? And I know them. Mahalaga yung kilala mo, si Kristo. Mas mahalaga yung kilala ka niya. At pangalawa, ito hindi lang yung kilala ka niya, kundi kinikilala ka niya. Naunawaan niyo yung ibig sabihin? Oo. Ito niyo. In verse number 29, binigyan niya lalo ito ng susog. Ano ba yung susog sa English? Ng emphasis. Binigyan niya lalo ng emphasis ang kasiguruhan. Anong sabi niya sa verse 29? My Father which gave them me. Sino ang nagbigay sa atin kay Kristo? Ang Ama. O anong sabi niya rito, is greater than all. Naniniwala ba kayo dyan? O tanong, sino ang mas dakila sa Ama? Sino po? Sino? Wala pong mas dakila sa Amang nasa langit. Kaya nakalagay dito, is greater than all, and no man, tinan nyo is able to pluck them out of my Father's hand. Kita nyo in verse number 28, nakalagay, neither shall any man pluck them out of my hand. Kasiguruhan. Kung ikaw'y nasa kamay ni Kristo. Pero yung verse 29, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Katiyakan na ikaw ay nasa kamay ng Ama. Can you imagine? Di ba? The surety of being in the hand of the Son of God and the Father. All right. Ngayon, kine-question siya ng mga Hudyo. Sinasabi mo na anak ka ng Diyos. Oo. Samantalang hindi namin kayo kilala. Ito, tanong bakit? Nababatay ba ang pagkakilala mo sa Panginoon? Nababatay ba ang pagkakilala ng Panginoon sa iyo sa pagkakilala mo sa Kanya? Hindi. Nababatay ang pagkakilala mo sa Panginoon sa pagkakilala niya sa iyo. Hello? Naunawaan niyo ba yun? Oo, ayan. Kaya sinabi niya, ito I and my Father are what? Are one. Ako at ang aking Ama ay isa. Hindi nangangahulugan na si Kristo ang Ama at ang Ama ay si Kristo. Hindi yun Ang sinasabi yun, nagkakaisa kami. Nakakaisa kami para sa iyo, para sa atin. Oo. In verse number 32, many good works have I showed you from my Father. Ang dami-dami kong magandang gawa na pinakita ko sa inyo. Ano yung mga magandang gawa na pinakita ng Panginoon sa atin, nakalagay sa Biblia? Pinagaling niya ang mga may sakit, di ba? Binuhay niya ang mga patay, di ba? Gumawa siya ng mga milagro. Tama ba ako? Oo. Nagpakain siya ng mga libo-libo mga tao out of a handful of food. Tanong, magagawa ba yan ng sino man? Hello? Magagawa ba ng sino man yan? Hindi Ang Panginoon lang nakagawa niyan. Bakit tinatanggihan mo siya? Hindi ko siya tinatanggahan, Pastor. Totoo yun. Naniniwala ka sa kanya. Pero ito ang sistema yan. Kapag hawak-hawak ka pa rin ng relihiyon at tumahawak ka pa rin sa simbahan mo, na hindi mo yan binibitawan, hindi mo kinikilala ang Panginoon sa buhay mo. Alright, ito Gusto mo siyang kilalanin? Number 1, gusto mo siyang kilalanin. Number 2, gusto mong kilalanin ka ng Panginoon. Bitawan mo yung simbahan mo. Naunawaan nyo? Tanggalin mo ang sarili mo sa pagkaalipin sa relihiyon. Ginagawa tayong alipin na relihiyon Di ba? Pag yan nangyari, kikilalanin ka ng Ama at ng Anak. Ako.
Pambira itong sinasabi ko sa inyo, mas palinaw pa sa sinag ng araw to eh. Pag hindi pa kayo nakaunawa nito, nako, di ba? Oo. Okay. Anong sayo pa rito? In verse number 36, say ye of him whom the Father hath sanctified, ang kung sino ang inihiwalay ng Ama. In verse number 37, if I do not the works of my Father, believe me not. Yan ang sabi ni Kristo. Kung hindi ko ginagawa ang kalooban ng Ama sa buhay ko, huwag kang maniwala sa akin. Sabi niya eh. Di ba? Huwag kang maniwala sa akin. Verse 38, but if I do, though ye believe not me, believe the works that ye may know and believe that the Father is in me and I in him. Kung ginagawa ko ang pinapagawa sa akin ng Ama, at ayaw mo rin maniwala sa akin, maniwala ka sa ginagawa ko. Di ba? Yun ang sabi niya. Kaya anong mapapansin nyo rito? Sa chapter 6 and chapter 10, makikita nyo rito, napakaraming mga bersikulo na binanggit ng Panginoon, Jesucristo, na anak niya, ang amang nasa langit. Now, tatlong bagay ang gusto kong makita nyo. The importance given by God and His Son to fathers sa mga ama natin. Unang-una, God has always used a masculine pronoun. Wala pong God the Mother, ha? Wala. Wala pong Queen of Heaven. Hello? Walang nanay ang Diyos. Wala po. Wala pong tinatawag na Mother of God. Tama? Kaya yung mga pinagpipray niyong Hail Mary, Mother of God, hindi ko alam kung saan niyo nakuha yun eh. Walang ganun eh. Why? Because God has always used a masculine pronoun. Hindi lang yan. He is called God the Father. Ngayon, ang liberal world natin ngayon, panahon natin kung saan binigyan na ng level ang mga tao. Ngayon, ang mga kabataan, ang tawag sa kanila, Gen Z. At millennial. Tanong, kayo ba tumawag sa sarili nyo yan? Hindi naman eh. Wala na. Nung panahon namin, wala nga nakalagay na Gen Z. Millennial eh. AI nabigay sa inyo yan eh. Am I right? Ngayon, naging liberal ang lipunan. Na anong sabi? Ito panggihan niyo maigi Kapag naniwala ka sa Diyos, ang paniniwala mo sa Diyos, generic. Yung gamot mo nga, generic na. Pati ba naman yung paniniwala mo sa Diyos, generic pa din? Ikaw, generic ka ba? Ba't ka nagpapalda kayo mga babae? Generic ka. Hindi babae ka eh. Ba't nagpapatalon ng mga lalaki? Generic ka ba? Hindi lalaki ka eh. Anong ginagawa ngayon? Hindi na ngayon uso yung lalaki at babae. Ang uso na ngayon, kahit sino ka pa, dapat tanggapin ka. Kaya nakakita ka na ng mga lalaki nagpapalda. There's no such things as generics when it comes to human beings. Naunawaan niyo ba? And when it comes to the Godhead, walang generics. Hindi mo pwedeng sabihin, you can call God the Mother and God the Father because God is a generic God. Di tawagin mo rin ang araw na generic, the sun is a generic. Yung moon, generic yan. Hindi na uso yung sabihin mo that the moon only gets the light from the sun. Hindi na yan. Generic na ngayon yan. Hello? Naunawaan niyo ba? Nais kong sabihin sa inyo,
kayong mga Gen Z at millennial at kayong mga nagsasabing matatalino kayo, tandaan nyo there are still absolutes in this world. Ang generics, tinatanggal ang absolute. Tanong, law of gravity, absolute yan. Baguhin mo. Baguhin mo. Binabago nung araw yan nung kalaban ni Galileo si Copernicus. Naalala nyo? Oo Umakyat si Galileo doon sa Tower of Pisa. Naalala niyo ba yun? Kayo mga kumuha ng science. Elementary pa lang alam ko na kayo mga kumuha ng science, college na kayo ngayon, hindi nyo maalala, sayang ang pinag-aralan ninyo. Umakyat si Galileo Galilei doon sa Tower of Pisa. Naghulog siya ng bola, bakal, di ba? To test the gravity. Tanong, nahulog ba yung bakal? Yes. Bumalik ba sa kanya? Hindi. That is the law of gravity. Ano ba yun sa kanta? What goes up must come down. Ano yung kantang yun? Ano yung tono? Ano yung tono ng kantang yun? Kanta namin nung araw yun yun ang law of gravity. Absolute yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Alright. Ngayon, ito yung star na nakikita mo sa gabi, star ba yon o ilaw? Ilaw. Do you know why it's light? You do not see the stars. What you see is the light. Do you know why? Because light travels. Hello? If sound travels, light travels. Ang pinag-uusapan kapag space flight, hindi po yung speed of what we know now Ang pinag-uusapan is the speed of light. 366,000 per second is the speed of light. Yan. Absolute yan. Ngayon, teten na marami pa ako pinapaliwanag dito Ngayon, yung ilong mo dapat absolute yan Anong ginagawa mo? Pinapatangos mo na kita nyo. Yung isang Pilipinong maitim, pinatangos niya yung ilong niya, nag-asawa ng Amerikano, ng anak, pangu yung ilong. Nagtaka yung Amerikano, bakit pangu ilong nito? Patangos ang ilong ng asawa ko Bakit? Lalabas yan. Bakit? Absolute yan. Hello? Kahit na baguhin pa ng make-up yan. Absolute yan. Ngayon, anong sabi ni Pacquiao? Now you know. See, ang hirap sa inyo na mga bata pa kayo, akala nyo matalino kayo Hindi ba? Akala nyo matalino kayo. Hindi Maraming absolute sa buhay na ito. Science tells us of absolute. Alam nyo, ang isang paborito ko na science subject, physics. Bakit? Dalawa yan. Physics and mathematics. Ang tawag yan, exact science yan. Ang ayaw na ayaw ko, calculus. Saka mathematics. Ayaw ko, pero yung physics, okay yan Do you know that physics is speak of absolute things? Pag-aralan nyo. Nung ako nag-aral ng physics, ang average ko 96. Huwag nyo akong labanan dyan. Labanan nyo ako sa good manners and right conduct. Ang average ko 65. Hello? Naunawaan nyo ba? Kung hindi ka matalino,
ang alagaan mo, yung good manners and right conduct. Naunawahan niyo ba ako? Kaya kahit 65 ka sa P6, basta 95 ka sa good manners and right conduct, pasado ka. Yun ang alagaan mo. Yan ang advice ko sa inyo, ha? O kayong mga nag-aaral ng high school, ha? O, ng elementary, alagaan nyo ang good manners and right conduct kung hindi ka masyadong matalino. Pasado ka. Oh. Physics deals with absolutes. Mathematics deals with absolute. And if there are no absolutes, wala nang saysay ang mathematics. Wala nang saysay ang physics. Naunawaan niyo ba? Kahit ang geometry, wala nang saysay yan. Hello? Kayong mga teachers, alam niyo ba yon? Saan ako nag-aral ng geometry? Sa bilyaran. Hindi sa school namin. Sa bilyaran. Oh, tanungin niyo yung sino magaling sa bilyaran? Tanungin mo sa Efrem Bata. Alam niya ang 45 degrees. Alam niya ang 90 degrees. Alam niya yan. Bilyaran yan eh. Oo. Kaya nung ako, nasa geometry class ako, sabi ng teacher namin, okay, mag-aral kayo mga grupo dyan. Ako, nasa grupo ng mga talino. Ako, pinakabobo ron eh. Di ba? Yung group 1, di ba? Yun ang mga talino nung araw sa amin eh. Ako, pinakabobo eh. Ako nagde-demonstrate. Nung alin? Nung bilyar. Ito yan, pag 45 degrees ang ano mo, lumapit yung teacher ko sa amin, binatukan ako. Pak! Anong pinag-uusapan nyo? Ma'am, bilyaran. Hindi ko napag-aralan yung geometry. Diba? Pag wala na yung absolute, tanggalin mo na yung mga subject na yan. Wala nang kwenta yan. Bakit? Ito absolute. 1 plus 1 is still is equals 2. Tama, mali? Kuya mo nga generic yan? Kuya mo generic? Tandaan po ninyo, nung ako nagsimula nung high school, kami ang pilot class ng modern mathematics. Wala nang modern mathematics ngayon sapagkat yung modern math namin nung araw, ginawa ng classic mathematics ngayon. Binomials, polynomials. Di ba? Yung mga ganyang bagay. Pero kami po noon, ang pilot class dyan. Sa amin nagsimula yan. Bakit? Kasi, nung nauso yung modern mathematics, kami munang nauna. Kami ang ginawang guinea pigs eh. Di ba? Para sabihin, kaya ba ng mga estudyante ng Pilipino to? Nanuuna kami. Ayoko ng modern math. Pero pumasa pa rin ako. Kahit na ganun. Di ba? It always deals with absolute. History deals with absolutes. Hindi pwedeng paguhin yan. You cannot change history. Ganon din po ang sinasabi sa atin sa Bible. God the Father is called God the Father. His Son is called the Son of God. Tandaan nyo, He is not called the daughter of God. Tama? He is called the Son of God. His Son is called the Son of God. And then, ito those that receive Christ to be His Savior is called the sons of God. John 1:12. Ano nakalagay sa John 1:12? But as many as received Him, to them gave He power to become what? Hindi children eh. Nakuha nyo? The sons of God. Sa langit, wala pong feminine gender. Lahat masculine gender. Kahit babae ka,
kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, you become a son of God, not just a child of God. Yan ang absolute doctrine of the masculine gender used in the Bible. Ano ba nyo? Oo. See, what am I telling you? Can you imagine ang kahalagahan na ibinigay ng Diyos sa mga ama ng tahanan? Kaya ano po ang aking advice sa mga ama? Umayos ka! Binigyan ka ng tungkulin ng Diyos na maging ama eh. Tama? Umayos ka! Pangalawa, magpakaama ka. Hello? Pangatlo, kilalanin mo ang Panginoon sa buhay mo upang lalo kang maging halimbawa sa mga anak mo. Hindi pwedeng sabihin mo sa mga anak mo, meron kang hawak na sigarilyo. Anak, huwag kang maninigarilyo ha. Bakit ikaw tayo? Tatay mo lang. Ang anak hindi pwede. Pwede ba yun? Gusto mo rin na magkasakit ng emphysema mga anak mo? Huwag naman. Oo. Kaya kung naniniwala ka that God gave so much importance to fathers, makinig kayo sa akin ngayon. Umayos ka. Magpakaama ka. At pangatlo, kilalanin mo ang amang nasa langit. At kilalanin mo ang kanyang anak na si Kristo Jesus sa buhay mo. Amen ba? Ayan. Tumayo tayong lahat. I'm going to give you an opportunity right now to know the Lord Jesus Christ. Especially kayo mga ama ng tahanan. If you want to know the Lord Jesus as your Savior, and you want to be sure of eternal life, I'm going to pray. After I pray, we are going to give an invitation song. And this invitation song is for you to come forward to tell us, I need the Lord Jesus Christ in my life. Kailangan ko ang Panginoong Jesus sa aking buhay. Hindi lang mga ama, pati ang mga ina, pati ang mga Gen Z, pati ang mga millennial, lahat kayo, kailangan nyo ang Panginoon sa buhay nyo ngayon. Alright? So, magpipray ako. Lord, iniilang ko, pagpalain po ninyo ang invitation song na ito, Lord God. Sana po merong maligtas at makakilala sa inyo. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang Just As